Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong umamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, taas na mabangkot, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Okay, padayon tayo mga ka-Angel, dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa makausap pa ako si Angel Patrol numero order kiguban kaninyo hangtod sa 30 to 40 minutos. Ang takna sa kahaponon diri sa programang Angel Patrol Afternoon Edition. Adlaw karon nga Martes mga ka-Angel, pitsa 18 sa bulan sa Enero, tuig 2022. Sa ngalan sa kong katembiwer karon mga ka-Angel, si Angel News Patrol numero 2 mga ka-Angel, si Angel Rosdinya nga tuang PI karon. Ingon man usab mga ka-Angel sa tuang sa atong admin karon si Ma'am Angel Rocky Lindaang, ato ang news writer Angel Sian Sulugan, yung manasab sa atong chief of reporters Angel numero 3 Totong Sambas, yung manasab sa mga patrollers Angel numero 7 Bon Carcalias, Angel numero 4 Pedro Sanoria, Angel numero 6 Riquita de Urial, Angel numero 5 Angel Friends Lucia, Angel numero 8 Angel Pilipkin Haujan. 80 ka mga barangay nga nasa Kopsadak Mayan sa Cagayan de Oro, maadjong hapon kanyong tanan ingon man usab sa 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Ingon man usab sa duha ka mga component city ang hingog ang Salvador City kanyong tanan. Mabugnaon nga kahaponon karon mga ka-Angel, oras karon alas 4:24 na sa hapon. Pagpanimbay usab ngadto sa tanang mga televiewers karon ingon man usab sa mga Bisdak Party List nga nakakaroon mga ka-Angel sa taga Bohol. Manusab diri usaba sa mga membro sa Pedicure. Mga ka-Angel, kaninyong tanan, maayong hapon. Live broadcast kita diri sa itong nahimutangan. Kung asa kita nag-broadcast mga ka-Angel diri sa Dorpor Pedro Tarok Pactol Building, Tablona, Cagayan de Oro City. Auto sa pagpanibayaon ng mga ka-Angel ang ato ang mga tusoking tigpaminawan. Masab ni Angel na noon, si Marjorie Majorinos. Manusab kang may magandang hapon ng mga ka-Angel. Kay Sindinya Uko, maayong hapon mga ka-Angel, labi na sa taga Himaya, El Salvador City. Labi na sab kang Ricky Tadillo Real, Angel numero 6. Angel Ricky Boy Tadillo Real. Magandang hapon mga ka-Angel, magandang bati sa mga ka-Angel natin sa abroad at sa Maynila. Yes, lalo na po mga ka-Angel sa ulat at balita. Sa ating kaibigan kayon mga ka-Angel. Dito na tayo mga ka-Angel sa mga headlines sa ato nga mga balita karong hapuna. Ano sab sa balita, gikaingon pa ni Angel Ricky Tadillo Real, Angel numero 6 sa iyang balita mga ka-Angel. Gikaingon pa sa iyang giasoy sa iyang balita, DepEd. Saan ba yon? Nawawa. Sige na mga ka-Angel, titingnan ko muna dito. Titingnan ng DepEd ang pagpapalawak ng mga personal na klase sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 and 2 hanggang Pebrero. Sa balitang lokal mga ka-Angel, Mayor Morino at Morisco nilagdaan ang kasunduan sa CDO TVI.
Samtang sa balitang national, background ng mga kandidato natatakbo sa halalan. Sa halalan, inaalam pa ng PNP. Samtang sa balitang international, Japan, tinamaan na ng tsunami. Samtang sa balitang sports, Osaka, pasok na sa second round ng Australian Open. Samtang sa balitang espesyal, kakaibang balita mga ka-angel, lalaking nanalo sa loto, tumatangging kunin ang napalunang 2.77 million US dollar. Ako'y dawat anak be, kadili magkamudawat. Samtang sa balitang showbiz mga ka-angel, mga show ni Celine Dion kinansela dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Mga ka-angel ang atuang mga headlines sa tuang mga balita karong hapuna. Ang hingpit ng mga asoy ang mga ka-angel at tangi. Kaya ato ka nang balik-balikan mga ka-angel. Ato sang ilabay sa pikas na wak alang sa dugang mga pahinomdom. Standby! Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.
Welcome back mga ka-Angel dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Atong largahan mga ka-Angel na ito ang mga headlines, ito ang mga balita karong hapuna. Kita sa ito ang mga headlines, ito ang mga balita nga lokal. Bilang paghikayat ng pagtulong sa mga gusto mag-aral sa Cagayan de Oro Technical Vocation Institute kung CDO TVI. Isang kasunduan ang nilagdaan ngayong araw ni Mayor Oscar Moreno at William T. Cresp Foundation Incorporation sa Misamis Oriental 1 Rural Electric Services Cooperative kon Morisco Ono. Ang nilagdaan na Memorandum of Agreements kon MUA magbigay ng financial assistance ana foundation na aabot ng 200,000 sa LGU CDO para sa napili na 25 scholars sa CDO TVI sa mga barangay na sakop sa Morisco Ono. Base sa MUA, ang mga scholars makakatanggap ng 200 pesos kada araw sa loob ng training modules. Ang CDO TVI nagbigay ng libreng skills training para sa mga gusto na matuto sa mga vocational courses para mas mabilis ang pagkakataon na makapagtrabaho mga ka-Angel. Ato sa kadawaton mga ka-Angel, si Patrol number 6, Angel Ricky Boy at Chani Uriel. Alang sa iyang mga update mga ka-Angel, ang mga Department of ang DepEd mga ka-Angel, ilang gisusuri mga ka-Angels kung ipasilalim pa nila ang mga paaralan na nahisakop sa mga alert level 1 and 2 sa face-to-face sa classes mga ka-Angel. Ato nga dawaton, si Angel Patrol number 6, Angel Ricky Boy Chani Uriel. Angel Ricky, alang sa ibang mga balita. Mayong hapon dira yan ang ito nakuha nga balita karong hapon matod pang titingnan ng Department of Education ang pagpapalawak ng mga personal na klase sa mga lugar na nasilalim ng alert level 1 and 2 hanggang Pebrero. Inirekomenda ng Department of Education ang pagpapalawak ng face-to-face classes sa mga lugar na nasilalim ng COVID-19 alert sa level 1 at level 2 sa Pebrero. Sinabi ni Education Secretary Leonel Birones, sa kanyang ulat kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na ang pagpapalawak ay magiging progresibo na nangangahulugan ang paaralan lamang sa mga lugar na itinturing na mababa ang panganib para sa mga infeksyon sa COVID-19, ang papayagang ipapatuloy ang harapang klase. Sinabi ni Briones na ang pagpapalawak ng mga in-person class ay magsisimula ng mas maaga kaysa naunang linggo ng Pebrero. Ang pagpahintulot ng mga magulang at ang pagsang-ayon sa mga local government units ay kailangan din. Dagdag ni Secretary Leonor Briones. Pagbukod itong balita nga nakuha karong hapon, kini si Angel Patrol numero 6 Rick Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Angel Ricky Boy Chani Uriel. Alang sa imuhang mga balita. Dirita mga ka-Angel sa balitang national. Nasa proseso na sa ngayon ang Philippine National Police kon PNP sa pagtukoy sa mga background ng mga kandidato na tatakbo sa local and national elections. Ito ay matapos na maglabas na ng pangalan ang mga official candidates and Commission on Election para magsisimula ng ballot printing. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, mahalagang mamonitor kung mayroon ng tensyon ang mga makakalaban sa eleksyon para makapaglatag ng mas maayo na seguridad. Sinabi pa ng PNP Chief, proactive approach ang gagawin nila dahil sa posibleng election-related violence. Kinakailangan na niyang mapigilan ang anumang mga planong kaharasan ngayong panahon ng halalan. Ipaniwanag naman ni Carlos na iba-iba ang mga political sit-up sa bawat lokalidad kahit pa mayroon silang election watch list areas. Binigyan diin ng PNP Chief na katuwang nila ang Armed Forces of the Philippines kon EFP at iba pang law enforcement agencies para makapangalap ng impormasyon patungkol sa mga aktibidad ng bawat kandidato. Oras karon na mga ka-Angel, alas sa 4:36 na sa hapon. Narita sa laing balita nga international. Hinagupit ng tsunami ang Japan kasunod ang pagsabog ng isang underwater volcano malapit sa Pacific Island kahapon ng umaga.
nag-issue ng Japan ng Meteorological Agency ng tsunami advisory para sa isang malawak na lugar sa eastern na coastal ng Japan mula Hokkaido hanggang Okinawa. Base sa ulat ng Chichijima o Ogasawara Archipelago, umabot na sa taas na 1.2 meters ang naitaas na tsunami waves sa Amami Island. Habang sukat na naman ng 1.1 meters ang natamaan ng wave prefecture at 70 cm naman ang taas ng alon na naiulat ng Miyakazi Prefecture. Ayon sa Fire and Disaster Management Agency, hindi bababa sa 229,000 na mga residente ang lumikas. Samantala, isa naman ang naitalang sugatan sa paglikas sa Okinawa, mga ka-angel. Okay, mga ka-angel, ang pinakadelikado, mga ka-angel, mas maayo pa nga mubuto sa gawas sa yuta, sa gawas sa tubig, kumpara sa ilalom sa dagat, mga ka-angel. Kaya kung ang bulkan mubuto gali sa tunga-tunga sa dagat, 100% dunay mahitabo nga tsunami, mga ka-angel. Pero kung diha lang sa gawas, walay problema. Linog na mga ka-angel, gamay ra. Pero naga po'y chance nga kung ang tectonic plate dako ang pagkasiak, mga ka-angel, suyupon ka na ang tubig o pagbalik na dahin na sa tectonic plate, ay na dahin mag-create og dako mga tsunami. Samot na kung dito mubuto, dunay gitawag nga volcanic eruption dito sa ilalom sa dagat, dito na din, mga ka-angel, pinaka makalilisang nga tidal waves kon tsunami. Mura pataan nga taga meteorological, mga ka-angel. Dito sa balitang sport sa mga ka-angel. Sa balitang sport, pasok na sa second round ang Australian Open si defending champion Naomi Osaka. Ito ay matapos talunin niya si Camila Osorio ng Colombia sa score na 6.3 sa Rod Laver Arena. Sa simula pa lamang ng laro ay tinabakan na ng Japanese tennis star ang kalaban ng 5.0. Hindi nito pinabayaan na makalamang ang Colombian tennis player. Susunod na makakaharap niya sa sinumang pagwagi sa pagitan nina Diana Yastremska o Madison Bringle. Dito tayo, mga ka-angel, sa balitang espesyal. Sa balitang espesyal, mga ka-angel, ikaw kapag nanalo ka ng loto, di ka pa ano ang unang mong reaksyon? Ay masayang masaya at agad mong kukunin ang napalanunang mong pera. Sino ba ang magiging masaya kapag nanalo ka ng loto? Pero hindi pala lahat ng natutuwa ay excited o makuha ang pera na palunan sa loto. Katulad naman ng isang 70 anyos na lalaki nga taga Germany at isa nga pensyonado. Nanalo siya ng loto ng abot ng 2.77 million US dollars. Pero ayaw niyang kunin ang napalunan. Ano kang dahilan? Hindi raw niya alam ang gagawin sa pera. Mangha mga opisyal ng Germany Lottery Association sapagkat ngayon lang sila naka-encounter ng nanalo na hindi kukunin ang pera dahil hindi alam kung ano ang gagawin nito. Ayon sa lalaki, hindi siya interesadong manalo sa loto. Tumaya lamang umano siya sapagkat ito ang laging ginagawa niya araw-araw at sa kanyang asawa noong nabubuhay pa daw siya. Nabubuhay pa ang kanyang asawa. Palagi raw tumataya ang kanyang asawa sa loto. Wala daw draw na pinalampas nito. At minsan ay hindi pa sila nananalo. Nagtungo ang lalaki sa Germany Lottery Association headquarters at sinabi niya sa mga opisyal na doon na hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya ito kukunin. Pinipilit siya sa mga opisyal na kunin ang napanalunan. Subalit tumanggi ang isang lalaki. Wala na raw siyang pagkagagastuhan ng pera. Sapagkat batay sa pagkagagastusan ng pera sapagkat patay na daw ang kanyang asawa. Wala siyang mga anak. Batay na rin sa kanyang mga magulang at wala siya rin kamag-anak. Walang nagawa ang lottery official kundi itago ang malaking pera na
malaking pira, inigalang niya ang waste na isang matanda at nagtungo siya sa Pilipinas at ibigay ang pira kay Ryan Molo. Char! Joke mga ka-angel. Ako na nagisumpahin mga ka-angel. So, grabe mga ka-angel. Kung nani nga sitwasyon nga makadaog. Hinoon ang iya pong version ng mga ka-angel. Siya na po usa. Pensionado po siya. Nya kadako sa kwarta 2.77 million US dollar. Unsaon man po niya ng kwartaha? Nga nag-inusara siya. Napos siya pension, o siya mga anak, parintis, etc. Di ba? Para po sa iyahana. Pero para po sa ako, kung mahitabo man galing na sa kuha, di pwede din mo na ikuan kanang gamito ng pira, ipangkani mo sa simbahan, ipanghatag nimo ngadto sa mga charity, sa mga simbahan ug uban pa nga mananginahanglan. Dili ba ka magbuhat kag foundation, di ba? Magbuhat kag foundation ipangalan sa imuha in loving memory of etc. etc. O kini nga building, kini nga charity works na tukod kini pinaagi ni etc. etc. Bisag patay na, at least nagpabili ng imong living souvenir nga kini usa ka building, bahay ampunan o etc. whatsoever para ni sa mga kadaghanan gitukod ni atong anyuha. Mo kining lalaki. Nanapod nga sitwasyon, okay gapon kana pero sa iyang posisyon, di na kinahan niya ang pera mga ka-angel. Wow, next naman. Sana all. Okay mga ka-angel, dito sa balita nga showbiz. Kinansela ni Celine Dion ang kaniyang mga show sa North America dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Sa kanyang Twitter account, sinabi nito na umaasa siyang tuluyan nang gumaling, suwalit pinayuhan siya ng kanyang doktor na magpahinga muna. Tumigil ang mga show niya noong pandemic at ito ay natuloy sana noong November 20, 2021 sa Las Vegas. Pagdating naman ng Oktubre ay nakansela ito matapos makaranas siya ng muscle spasm. Umasa ang Quebec superstar na matuloy na ang nasabing mga concert sa pagdating ng Marso. Mga na mga ka-angel ang ito ang mga headlines sa tuwang mga balita karong hapuna na minausab sa tuwang mga televiewers. Okay, wala lain nagpapa-shoutout mga ka-angel. Sa kalan sa kong kapartner mga ka-angel, si Angel Rosdinya ang ito ang program in charge. Si Angel Rocky Lindaang ang ito ang admin head. Ito ang niyo sa writer Angel Shinsanugan, Chief of Reporters Angel Tutong Sambas. Ako si Angel Patrol numero 1, Angel Ryan Calmolo, nagkiguban kanyang tudlang sa 28 minutos ang takna sa kahaponon, din nila sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-angel at ang iugma buntag sa programang Angel News Patrol Morning Edition. Daghang salamat og dalaygo ng Diyos. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.